Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng gabi. Grabe. So ayun na nga mga loads, no? Tinamaan na yung ating luck profit kanina. Actually, pag-upload ko nun, ang tagal ni YouTube eh. So iniwan ko, alis kasi kami. So sinet ko na lang yung time. Hindi ko nga alam kung ano oras ko na set eh. Siguro mga alas 2 ata, I don't know eh. Mga alas 3. Kasi tanghali na rin ako nakapag-record. So, ang nangyari, sinet ko siya ng time. Siguro nung napanood nyo yun, tinamaan na yung ano natin lang profit. Kasi ang tagal ni YouTube mag-upload eh. So, ayan. So, kasi umalis ako. So, halos kadarating ko lang nung hapon, pagtingin ko, yun, tinamaan na nga, sinapul na nga. No? So, sumarado tayo ng mga nasa 300, magkano ba yun? 300 something eh. Basta, nag-ano ako eh, tinake profit ko mga lods eh. So mga nasa 400 pala, 400 mga idol, no? 400 yung $400 I mean. So ngayon, ayan no, nakita natin ngayon no, medyo drop siya ngayon no. Saan ba tayo tinamaan? Dito ako tinamaan banda eh. Ayan, dito tayo tinamaan banda, di ba? So eto na siya ngayon at nag-drop na siya. Dat pala, wala, umalis kasi ako eh. Sayang talaga eh. Kung nabantayan ko lang. 1 minute natin. So ito mga lods, no? Ito na siya ngayon. At dropping, no? Nagkaroon tayo ng daloy pababa, mga lods. So ito na lang yung natira sa akin kasi ang ginawa ko kanina, bumili tayo ng 2 coins kasi nga medyo malaki-laki yung na-profit natin, si Tapos tinanong ko si boss, sabi ko, boss ano, maglalabas ba ako? Eh may budget pa naman daw siya. Sabi ko, bubudega ko na to. Ay, bibili ako magang coins. So, bumili ako ng 2 coins, tig 10k plus, tig 10.6 ba yun? 10, basta ganun. Ito na lang yung natira sa atin na panti-trade natin, 74. Na? 74 USD. So, chichempohan natin to. Mga idol, no? Buti may mga nahanap na ako kaninang news. So, ayun yung ibabalita natin ngayon, no? Grabe. Habang naghihintay tayo ng timing, sayang, kakadaldal ko sana, oh. Oh, double bottom oh, nang maliit lang. Sayang oh. So, sige, titignan natin. Pag medyo nag-drop pa to, o kaya bumalik siya dito, try natin mag-position. Ito sa natira natin, no? So, ayan. So, mag-news na tayo ngayon, mga idol. No? Punta na tayo sa ating mga balita, no? So, bago ang lahat mga lodi, isang like, isang subscribe. Alam niyo naman yan, lalo na kung gusto niyo ng ganitong content, masaya na tayo dyan. Napakalaking tulong ng like natin, no? So ayan, magbasa rin tayo ng comment maya pagtas ng news natin. So eto, dito muna tayo sa Bitpinas, no? Refresh natin. Baka may bago, yun, may bago. Oh. Pero dito muna tayo sa ito to. Sabi dito, SEC plugs international trading platforms targeting Pilipino. Although the platforms claim not to operate in the Philippines, the SEC notes it clearly targets Filipino because it offers a Tagalog version of its website and publishes promotional materials in the local language. So, hindi ko alam kung ito yun yung HFM Ayan. Ito ba yun? HFM market. So, meron silang option na gawing Tagalog, no? Yung yung app. Yan, mag-trading, pinakamahusay, kondisyon, ganyan, etc. etc. So, inangaakit sila ng mga Pinoy, pwede raw kumbaga iba mo yung language. Ganun lang yun mga lods eh. Basahin natin comment, baka may interesting. Kaya Tagalog version ay dahil mayroong translation language. O, yun nga, ganun din naman di ba? Sa BitGet meron din nun eh. Kaya lang ayoko ng Tagalog eh. Sino ba may gusto ng Tagalog? Meron ba sa BitGet? Check nga natin. Ay, sorry. Sa BitGet meron nun. Kaya lang wag na, pupunta pala ako sa profile eh. Makikita niyo yung aking yung mga coins eh. Alam niyo naman yung SEC, bawal na raw. Bawal na magpakita ng mga coins, mga lodi. Magagalit sila, sabihin pinopromote. Which is, hindi ako nagpo-promote ng kahit anong coins, mga lods. Alam niyo yan, no? Do your own research tayo dyan. Okay, umasa para bumili, magbudega o mag-hold ng kahit anong coins. Di ako financial advisor. Sa una ko na nasabi tuloy. O, yan. Bawal daw. So, kayo nang bahala dyan. Minsan nababanggit ko naman yun. Tunugan nyo na lang. Parang pusoy. Diba? Tunog-tunog lang yan. So, ito. Tinagalog nila. Ayan. Mga lodi. Pero, sabi nga, bawal pa rin kasi hindi sila regulated sa Pinas.
Kaya pinagbabawal pa rin sila, no? And then ano to? Ito basahin natin to, bago to eh. By 2026, privacy emerges as a defining advantage in blockchain system alongside performance and scale according to Paul Soliman. No, sino ba si Paul Soliman? Kala ko si Empoy to. Sa Bayani Chain. Ayan, si Paul Soliman. So, sikat to sa Davao. Meron nito mga lods eh. So, alam nyo, sa tingin ko, mauna yung Davao sa blockchain. Ang dami na nag-blockchain dun eh. Di ba? Meron din dito. Ano pa tong isa na to? Philippines adopting the global tax standard could be a tall order for the Department of Finance and the Bureau of Internal Revenue. Oh, yan daw. Ito sa Davao, 'di ba? Sabi sa inyo eh. The blockchain link ID is now being positioned to streamline wider government transactions with the department currently discussing integrations pipelines. Previously, the DCitizen ID is used only for accessing basic service like medical and educational support. Davao Citizen ID spurs citywide push for AI and blockchain integration. So, ina-adapt na nila doon. Mga Lodi, dito kaya sa Maynila, dapat yung mga mayor-mayor natin, alam na yung mga ganito, no? Nag-uumpisa na silang i-promote yung blockchain, no? Ayun lang yung sa akin lang ha. Pero kung ayaw nila, di wag, di ba? Sa YGG, check natin. Ano tayo? Refresh tayo. Wala. Starting this January, holders of the digital yuan will begin earnings interest based on demand deposit rates. The digital yuan is now the world's first interest-bearing central bank digital currency o CBDC. Unlike an open system like blockchain, the digital yuan is closed-circuit currency designed to stay within China's financial system. So sa kanila lang yan, mga idol. Pero isipin nyo, no, nag-earn pag mga hinuhold, yung mga holders, mga Lodi, is nag-earn sila ng kanilang yuan. Siguro malaki, hindi natin alam kung ilang percent, pero siguro malaki yung percent nila. Sabi dito, di pwede sa mga Pinoy na tuwang-tuwa pa, tinakbuhan nila SPY at ano to? SPay? Ba Shopee Pay, ayan. At G-credit nila. Kasi di sila makakautong. Ano yung mga nangyayari dito? Mga idol, ganyan yung mga typo nyo, kakaiba. Ayan. So, ayun sa eto, mga lods, hinanap ko to kasi sabi dito, meme coin trader, Remus, turn $370 bet into $850,000 with the white whale meme coin. No, white whale meme coin to, yung Remus. The white whale meme coin is a pump fund fake token launched to celebrate the white whale's battle with controversial crypto exchange MEXC. The exchange unjustly froze 3 million of his funds, sparking an online battle. So parang nagkaroon ng ano doon. Kasi nga pag mga crypto exchange, mga Lodi, kasi nang iba, but kaya nilang i-post o i-hold yung inyong asset. Kaya nga sinasabi ng iba, kailangan meron kayong sariling wallet para hawak nyo yung pera nyo. Although meron kayong mga pera sa crypto exchange, pag gusto nilang i-post yan o kaya i-hold yan, hindi wala kang magagawa. Diba? Kasi nandun ka sa app nila eh. Diba? Pero kung nandun ka sa sarili mong wallet, anytime pwede mong galawin, pwede mong gastusin, pwede mong ibenta o pwede mong i-trade. No? Nagkaroon sila ng controversial dyan kasi hinold yung $3 million na funds niya. MEXC eventually released the funds, no? Rinirelease naman daw. The white whale has since taken over the meme coin project, which has been pumping in the past month. Early buyers are now seeing massive gains, no? So, ano ba tong Remus na to? Ito, mamaya tignan natin yung Zika siya. May kaya nandiyan yan kasi may ano yan eh. Meron tayong ano dyan eh. Wala namang white whale na Remus di. Siguro wala pa siya sa sa CoinGecko. Mga idol, no? Wala pa siya sa CoinGecko kaya ganun. No?
Sa pampan lang siya makikita. Wala pa siya sa mga crypto exchange, ibig sabihin. No? Oh. Pero mahirap kasi yan, mga idol, no? Alam nyo, nung pumasok ako sa larangan ng crypto, tapos nalalaman ko yung mga ganito na pag nauna ka, kumbaga, magpapaldo ka pag ikaw nauna. Mga lods, halos libo-libo ang ginagawang meme coins everyday. Hindi mo alam kung ano dun yung Hindi mo alam kung ano dun yung papaldo o lilipad, mga idol. Kung marami kang pera, tayaan mo lahat. Pwede, di ba? Kaya lang mahirap kasi, mga idol. Kaya nga merong mga yung mga airdrop hunter, meron din yung mga meme coin hunter, yung mga palabas pa lang. So, merong mga lumalakad ng ganun. Kaya lang mahirap yun, mga lods. No? Kaya mas pinili ko na lang mag-trade kaysa maghanap ng mga ganun. Mga idol, no? So, ayan. Mag-position na kaya ako dito, no? Pero feeling ko, baba pa to sa $2 eh. Mga ganun eh. Kasi siya eh, may momentum siya pababa eh. Pero ang lalim na nito, mga idol Kung natin. Ang lalim na nito. Check nga natin. 14% na to. Mga Lodi, sandali, check ko yung 74 natin. O, kung maglulong ako, ang liquidation ko, 2.1. Ang lapit lang. Mga loads, no? 2.01 pala, sorry. 2.01. Dito, banda. Ayan, sakto mga dito, banda. So, maganda sana. Ako ilalaban ko to, bumaba lang siya ng konti. Tapos, ang pinaka stop loss ko, mga nasa 1.8. 1.98, ayan. Ito. Yung yung liquidation ayan. Liquidation natin na abot dito, pwede ko nang ilaban to, mga Lodi. No, hindi ko nalalagay. Hindi, lalagyan natin stop loss syempre. Ayan, so nasa 2.1 Medyo malayo pa. Kasi yung etong position ko na to, yung umangat ng dito, ang 1.7, ganyan yan, 1.7 yung nun. Yung estimated liquidation nun dito, sobrang baba na. So, tignan lang natin. Kapag medyo bumaba pa siya, tapos umabot yung liquidation natin ng mga nasa under $2, pwede na ako mag-position dyan, mga Lodi. Ganun gagawin ko dyan. Ko na kaya, set ko na kaya, no? Kaya lang, hindi ko makikita dito yun, lalabas yun. So, ayan, nasa na tayo? Ayan, kay Remus. Ito si Kagi. Mamaya na yan, dito na tayo muna. Ito, kaya ako naka-Zcash eh, mga lods eh. Kasi ito yung epekto, ba't nag-drop yung Zcash? No? Ayan, no? From 30,900. Grabe pala yung binaba nito. Umabot ng 23,000. Grabe. 'Di ba? Bakit kaya? Ito, mga Lodi, no? Zcash devs, no, resign. Nag-resign yung developer ng Zcash. May form new company. Parang baka gumawa siya ng isang company. Ito, nakalimutan, hindi ko kasi alam kung ito yung Zek. Ay, hindi ata ito yung Zek ni Boss Robo. Ito yung pumalo nung nakaraan eh. 'Di ba? Itong Zcash na to. So, nag-drop siya dahil nag-resign yung developers niya. The entire Zcash team at Electric Coin, ito yun, no? Zcash Electric Coin Company resign. Entire team? The entire Zcash team at Electric Coin Company resign on January 7. Isang buo sila nag-resign following a board dispute and is considering forming a new company, leaving Zcash roadmap uncertain. Nako, iniwanan sa ere. Pero hindi pa natin alam eh. Is this bad or good? Malamang bad to. Bad to, mga Lodi. Pwede na i-short to. Hindi. Sabi, when the whole team walks out, the roadmap just turned into a guess. Di ba? So, bad news to for me sa tingin ko lang bad news to sa Zcash. Sino ba may hawak ng Zcash dyan sa inyo, mga Lodi? Kasi nung nakaraan, pumalo to eh.
Umataw tong Zcash na to eh, tapos bigla sila nag-aalisan. Ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Check natin ang 1 month. 3 months. Ayun, oh. Ito ba yun? Alam ko, ito yun. O, itong ZEC na to. Ah, ito ata yung isa. eCash. Ay, hindi to kasi sobrang baba pala nito. Grabe, 96% drop. Ito ba yung ano ni Boss Robo? Nakalimutan ko yung sa kanya. Basta alam ko may ZEC eh. ZEC. Grabe to. Ano all-time high nito? 0.01? O ngayon, 0.306. Grabe. No, so hindi ito yung ZEC na yun. Siguro, ito yung Zcash. Ito nga yung humataw nung nakaraan. Mga idol, nagpump to eh. 'Di ba? Ayan oh, from this oh. 3,000, imagine oh. Oh. From 3,000, biglang naging 41,000. Taragis yan. Ganong kalupit, mga idol, 'di ba? O ngayon, biglang nag-aalisan yung mga developers. Ano kaya ibig sabihin nun? No? Hindi, wala pang malinaw kung may papalit ba sa kanila o yung gagawin ba nilang bagong company kasama dun yung Zcash, wala pang ganun. No? So, hintayin natin yung follow-up news dito, mga idol. No? Pero ito, mukhang negative to. Kaya kanina inano ko yung Zcash kasi nakita ko bumagsak eh. No, grabe, 7 days, 25%. Punta tayo dito kay Kagi. Ito na nga, mga lodi. Ito na ang ano. Kasi marami na nag-quit sa Axie, no? Yung mga yung mga content creator, no? I am quitting Axie. Here is why. Although nagjo-joke lang siya, pero marami na talaga nag-quit sa Axie. Peak crypto gaming when we had Axie drama daily. Until we see drama come back, crypto game is dead. Sabi niya ganun, no? Alam nyo, sino ba yung mga yung trans? Nakalimutan ko. Marami nag-quit dito sa Axie Infinity, mga idol eh. 'Di ba? Yung mga content creator na sobrang solid sa Axie, nawala na sila bigla. Hindi natin alam kung ano yung nangyari sa mga Axie nila. Yung iba doon may land pa. 'Di ba? Sila sino ba yun? Alahanin ko yung mga sikat na content creator ng Axie dati. Bukod kay Jeblo. Yung mga foreign. Di ba? Ito si Axie King. Ito si nakalimutan ko yung pangalan nito sa toy na to eh. Si Classy Axie. Oo, tama yan, si Classy. Meron pang isa. Si Gugus na wala na rin. Tapos si Bryson ba yun? Sino ba yun? Tapos meron pang isa. Alam ko yung Cloud, medyo yun eh. Medyo kasama sa developers ata yung Cloud eh. Meron pang isa eh. Yung nagra-rap. Kalimutan ko yung pangalan yung nagra-rap na na Axie din talaga. Kalimutan ko. So, yung iba nag-quit na. And ano sa tingin nyo, mga idol? Kasi ako, ayoko pang sukuan tong Axie. Sa totoo lang, mga lods, no? Sayang din yung mga pinaghirapan natin dito. At ang laki din ang inaitulong sa akin nito. Isa yung Axie sa nagpabago sa buhay ko eh. Mga idol eh. Dito ko nakilala yung crypto eh. Dito ako nag-start, no? Dito ako nakakilala ng mga coins. And then biglang natuto na ako mag-trade yan ng crypto. So dito ako nagsimula. So hangga't maaari sana hindi siya mawala. Kanina naglaro nga ako ng classic eh. Nahilibang ako sa classic kanina eh. Dinalaw ko yung mga imba ko na Axie. Yung mga malalakas kong Axie, dinalaw ko, nilaro ko eh. Palag-palag pa rin eh. Mga idol eh, malakas pa rin. So, sana lang makaisip ng paraan yung Mabishab, no? Para makabalik yung Axie sa Rurok. O kahit na hindi sa Rurok, may mga maglaro lang ulit sa magandang gameplay, no? Ayun. Eto na, may outflow na tayo, mga lodi, no? Sa ETF, no? XRP ETF records first net outflow, no? Unang nagbenta to, mga lodi. US spot XRP ETF posted their first net outflow ending 36 day streak. Alam mo, 36 day mga lodi, puro inflow yan.
Ngayon lang nagkaroon ng outflow at ang halaga niya ay 40 million. Ayan. Data from Soso Value shows a total 40.8 million leaving the five funds on January 7. No? So first outflow recorded mga Lodi. No? Sabi dito, first outflow after a long streak isn't fear. It's just profits finally getting booked. Oh, ayan. Kayo na lang bahala mag-isip kung sa tingin nyo negative yan o positive yan. Ako, wala akong tinitignan na negative ngayon pagdating sa XRP. Goods lang yan, no? Tama yun, nag-profit lang yun siguro. Tapos, eto, nako. Sabi dito mga idol, given the accumulation pace that XRP is maintaining, it is possible that in the next 3 to 6 months will run out of XRP on the exchanges. No? Naniniwala ba kayo na pwedeng maubos yung mga XRP sa mga crypto exchange, mga idol? Once na mangyari yun, nako, yun yung tinatawag na supply shock. No? Imagine, di mo na alam kung saan ka bibili ng XRP. Wala na sa mga crypto exchange. Pagka ganun nangyari, medyo mataas na yung presyo nun. Di ba? Ito. Ito yung pinaka solid news natin ngayong gabi. Ito yung highlights, kumbaga. Kasi yung Amazon Web Service, ayan Amazon Web Service and Ripple to work on an XRP ledger upgrade, no? Dati pag ano ka lang mabanggit ka lang na magiging partner ng Amazon, magiging partner ng ang tawag doon, Tesla, ganito ganyan. Pumapalo yung coins 'di ba? Amazon Web Services o Service and Ripple are reportedly exploring Amazon Bedrock AI for the XRP ledger. With this integration, XRP ledger system logs could be analyzed in 2 to 3 minutes down from days, no? Kumbaga dati days siya, no? Ina-analyze nila, araw yung binibilang, pero ngayon 2 to 3 minutes na lang. Ganun ang magiging katindi ng update nila, no, sa XRP ledger. Tas eto, ni-research ko to kanina kasi nag-trending to ng idol. Grabe yung robot na to, mga Lodi. Kaya lang wala ata akong net Mabagal yung internet ko. Oh, sayang. Download ko na lang kaya. Pwede ba yun? Sayang, bukas na lang. Nag-aayos kasi sa labas namin mga Lods ng Converge Kanina pa nag-aayos kaya medyo naapektuhan yung aking internet, mga Lods. No, kaya pagpasensyahan nyo na. Kaya nga matagal nung kaninang upload ng YouTube ko kasi pasundot-sundot lang yung internet So wala pala, pala ni-record ko na lang yun, ay dinownload ko na lang yung grabe tong Atlas na to, mga Lodi, yung Atlas robot. Antindi. Bukas na lang. Bukas ko na lang yan sa inyo. Ipapakita sa inyo, no? Basta tayo comment ngayon. Grabe, mas nanghihinayang pa yung mga idol natin kaysa sa akin sa trade ko Mga idol. Ayan. Sabi dito. Si Rodel Domanico, boss, mukhang tinamaan na. Yes, tinamaan na po, no? Kulit mo rin, dapat nag-out ka na Nakakatuwa yung mga idol natin sa ganito, no? Although, siguro kahinayang talaga yon, pero strategy ko yun mga Lods doon ako nagpa-profit, kanya-kanya tayong strategy. Pwede yung strategy nyo, nagpa-profit kayo, pero ako hindi ubra sa akin yon, yung ganyung strategy. Pero yung strategy ko, goods na goods sa akin, pero pag ginamit nyo, hindi ubra sa inyo. Magkakaiba tayo, mga idol. Ayun ang lagi nyo tatandaan. Kaya huwag kayo magagalit sa akin. Ba't kayo nagagalit sa akin? Ayan si Heto na yan. Si Kier, si Trump, namimigay ng pera, si Marcos nagnanakaw ng pera. Di ako nagsabi niyan binasa ko lang yung comment, mga idol, no? Sabi niya yan Si Campi, ako lang ba may crush kay Monica Long? Hindi, mas crush ko yung yung spokesperson ni Trump kaysa kay Monica Long Ayan, si Kier ulit, dapat parang gayet na gayet si Kier kay kay President
Sabi ni HHTV, aralin mo heatmap bossing. Sayang yung profit sa taas. Sobrang sayang. Ayan, okay lang yun, idol. Kasi may profit naman na tayo eh, di ba? Kumbaga, pasok na yung 20K doon, di ba? Paano kung, kasi, binigo kasi ako ng chart eh. Paano kung ang nangyari, ganun nga yung iniisip ko. Di ba? Hanggang dito lang siya, no? Kumbaga, ito, yung support na yan. Hanggang dyan lang yung support, tapos bumalik siya. Hindi inabot yun sa akin. Bibili ba kayo sa akin? Kaya lang, hindi nangyari. Kaya huwag kayong bumilib. Di ba? So, ayan. Okay lang yun, mga Lodi, no? Kanya-kanya tayong strategy. Di ba? Tsaka, ano na yun sa akin eh. Kumbaga, sa akin nga okay lang eh. Kayo naman, no? Wala nang problema yun eh. Si Penguin Mina, shoutout sa'yo. Tamaan na. O ayan. Si Amber, ayan. Trump was not in prison. Hindi ba siya? Pinituran lang pala siya nun, idol, no? Tsaka tama kasi hindi, naisip ko rin, hindi naman criminal case yung kanyang kaso. So, pwede siya mag-piansa, no? Ano lang siya. Slap Soil Adventure. Ayun, tinamaan na nga, idol. Junel Nael, Gaming PH. Wala na, World War 3 na. Ako, grabe yan kapag kaganyan, idol. Mahirap yan. Boss Jeblo, di ba sabi mo, once mo lang sasabihin sa kanila ang tungkol kay XRP? Kasi nga, binabalita nga natin eh. Di ba? Ayaw mo ba? Ba't nod ka nod dito? Ayaw mo nod mag-ano kay XRP? Love niya kasi ang XRP bossing, gaya mo sa Toshi ang name mo. Di mo inaaraw-araw ginagawa mo lang pangalan, di ba? Ang awkward mo nga eh kasi sa Toshi yung pangalan mo tapos hindi mo kilala yung tatlo yung 'di ba apat 'yon yung pwedeng maging si Satoshi. Isa lang kilala mo, si David Schwartz pa. XRP pa 'yon. Sa akin mo pa nakilala 'yon. Baka yung tatlo hindi mo kilala eh. Mas ganyan pangalan mo, di ba? Sayang boss, dapat nagtipi na pala ako sa 2.4 ng XRP. Kasi sinopla na pala sa multi-month resistance, tas naka-double top na pala. Tas re-entry lang ngayon. Ayun, sabi ni Idol, nag-re-entry siya. Maka-Trump ka, sabi ni Danitan. Okay lang, okay naman si Trump for me bilang presidente ko. Hindi ko naman presidente yun eh. Kasi sa Pilipinas ako eh, di ba? So, ibig sabihin, pero kumpara kay Biden, mas gusto ko si Trump. Di ba? Ganun lang yun. Although walang pakialam sa atin yun, siyempre, US yun eh, siyempre, di ba? Magandang idea yan, idol, tapos raffle kung sino mabibigyan ng prize dun sa mga nakakuha ng tama. Di ba? Sa opinion ko, walang binayad yung China. Ang ginawa nila ay nag-loan sila ng oil at yung collateral nila ay yung mga military equipment at defense installation na nilagay ng China sa Venezuela. Pwede yan, idol. Magandang ano yan. May sense yung sinasabi mo dyan. Na-imagine ko lang na maganda siguro kung yung Axie magkaroon ng gameplay na kagaya ng sa Pal World. Kung saan mag-gathering ka ng materials tapos mag-build ka ng base mo. Tapos pwede ka mag-breed ng Axie mo or manghuli ng mga wild Axie. Tapos pwede ka makipaglaban sa ibang player. Maganda yung makipaglaban sa ibang player, no? Tsaka tawag dito, yung alam niyo yung Clash of Clan, ang dami pa rin naglalaro nun, di ba? Hanggang ngayon, marami pa akong mga brad na naglalaro ng Clash of Clan kahit sobrang tagal na. Ibig sabihin, nakaka-enjoy yung gameplay pagka ganun, di ba? Hindi ba kaya ng yun, gawin ng ganun, yung magbibuild ka ng bahay mo, no? Tapos, depende sa parts ng Axie mo kung ano yung pwede mong isamo na monster. Di ba? Yung mga ganun, sipin yun, ha? Galit, no? Sa akin, ang gagamitin ng US na weapon frequency cannon na pwedeng magkaroon ng storm kahit wala. Itatapat lang sa location. Bang! Sabi niya, no? Pwede yun. Pero alam nyo, yung weather control, yung nagko-control ng weather, matagal na yun, idol. Matagal nang may ganun na weapon. Baka tinatago lang nila. Alam ko, narinig ko yung college pa mga idol. College pa ako nun.
nung narinig ko yung isang professor na in-interview na sinabi niya na meron ng ganun na nakaka-control ng weather. Imagine college pa ako noon, ilang taon na yun. 50 years ago pa yun. 50 years ago. Di ba? Marcos Senior pa yung presidente nun. Si mula noon hanggang ngayon, ayun pala yun, siya pala yun. Si Danilo. Hello Boss Jeblo, na-news mo na ba SLP wala na? Yes po. Na-news na po natin 'yan, mga lodi, no? At ang sabi nila, ang pangunahing reason nila diyan is ang daming bot na nagma-mine ng SLP sa origin, no? So tinanggal nila 'yon. Siguro gagawa nila ng bagong bagong solusyon. Hintayin na lang muna natin, mga idol, no? Skylab, shoutout sa iyo always. Sela Bila, si Bibo. Parang may connection din yung sinasabi ni Eric kasi matitrace na at malalagyan na ng tax ang crypto accounts natin globally. Tama, no? Yung kaninang binasa ko na mahaba, no? Goods yun, mga lodi, no? Pero hindi ko alam kung para sa lahat goods yun, ha? Kasi baka mamaya sa atin lang goods, pero sa mga kumbaga sa mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong mamamayan lang tayo. I mean yung mga walang masyadong hindi nila na-explore yung crypto, baka mahirap ipaliwanag sa kanila kung ano yung mga mangyayari. O yung blockchain, hindi nila alam, di ba? Siyempre, hindi naman lahat lalo na yung mga tito-titas natin na Candy Crush lang yung nilalaro sa cellphone. Di ba? Mahirap ipaliwanag sa kanila yun. Si Phil Habis, ayan, shoutout sa iyo. Ayan. Sobrang salamat, idol. Boss Jeb, nagla-live ka ba? Hindi pa, no? Pero siguro magla-live man ako, depende pa rin. Siguro naglalaro ako habang nagti-trade, ganun. Basa kayo ng Biblia. Alam nyo, nasa prophecy ang USA. Isa siya sa power na gagamitin ng hari ng kasamaan. Balik loob na kayo sa Diyos. Bigyan nyo ng crypto sa akin. Ang ganda ng sinabi mo, pang Bible tsaka Diyos, tas bigla mong gustong angkinin yung crypto namin. Hindi pala angkin. Bigay pala. Sorry, idol, no? Si XJP. Yan. Sabi dito ni Jerry, Giri? Ano yan, Giri? Magaling si Trump, Papi Jeblo. Alam niya, nag-prepare ang China for invasion at need nila ng crudo. 80% ng buyer ng oil ni Venezuela is China. And since nagbayad ang China ng malaking halaga, bawas na budget nila for invasion. Tactical ang lolo Trump mo, sir. Ang galing. Yes. No? Tsaka alam nyo, merong mga weapon yung mga US na talagang sobrang advanced, mga lodi. At sa tingin ko, although marami ng advanced na technology sa China, pero ang priority ang China kasi, mga lodi, ang more on business sila. Kung mag-a-advance sila ng technology, more on business. 'Di ba? More on sa sasakyan, sa mga gadget, sa mga ganito. Pero yung US, mga lodi, mas priority nila yung advance ng weapons. No, kaya sa tingin ko mas maraming weapons na nako, sa akin lang naman 'yun, mga idol, no, na medyo mahirap kalaban ng US ngayon. Kaya medyo nagiging aggressive sila. Parang sinusubukan nila, no, dinadampi-dampian nila yung bagong kulong tubig kung mapapasok sila. 'Di ba? Parang ganoon, no. So pag may pumalag, testingin natin 'to. Ganun lang 'yun, mga idol Kasi kung ikaw meron kang pinakamalakas na weapon, tas wala ka namang kalaban, para sampa yun. 'Di ba? Mamamatay ka na lang nang hindi mo nagamit yung pinakamalakas na weapon. 'Di ba? Kaya provoke ka ngayon, provoke ko to. Pag pumalag to, testingin ko tong ko. 'Di ba? Ganun yun mga lodi. Sabi nga sa ano bang palabas yun? Sa Batman pala yun. Sa yun? Batman na si Bane yung kalaban, na parang meron ako narinig doon na yung minsan yung iba gagawa sila ng paraan para lang makita nila na gumuho yung mundo. Gusto lang makita na gumuho yung mundo. Wala silang pakialam, parang ganun. Kasi parang may kinuwento si Alfred doon Sabi niya, yung isang
treasure ng isang baryo doon o ng isang tribo, parang yun yung pinaka-importante sa kanila. So ang ginawa, parang ninakaw niya yun. Tapos nagkagulo na yung mga tabi-tabing tribo, mga lodi. Pero yung ninakaw niya na importante na yun, napulot lang ng bata dun sa may tabi ng pangpang. Kumbaga ninakaw lang yun yung magnanakaw, hindi para kunin. Para makita niya lang na magkagulo yung mga ano, yung mga tribo-tribo, ganun. So wala siyang pakialam. Basta gusto niya lang mapanood na magkagulo sila. So ayun lang, parang naisip ko lang yun kay Trump. Magkaiba na medyo malayo. Ewan ko ba, ba't ko kinuwento yun? Totoo lahat yan. Lods, it's time to reset the financial system, sabi ni Salad Channel. Jose, ayan, Jose Sanchon Jr. Tinamaan na, Boss Jeblo, SL mo, congrats. Sa TP mo, hehe, ang laki paldo na naman, boss. So, ayun. Happy na ako dun sa TP ko, 20k na yun mga Lods, di ba? Okay na yun. Yun masyadong pag nagiging greedy tayo, lalo tayong nagkakamali Kaya ako, chill lang ako mag-trade mga Lods, no? Hindi ako bumabase dun sa kita. Bumabase pa rin ako dun sa 50% neto, ganito, ganyan. Pag ganun ako Hindi ko iniisip yung, kunyari, kukunin ko na to, yung ganun. Kasi malaki na yung ganun. Parang ang tawag doon. Kalimutan ko yung tawag sa diskarte ko Sinabi na sa akin yun Kalimutan ko lang. Paano si FLM? Dalawa yung birth certificate niya. At dalawa passport niya. If magkaroon ng digmaan, wala na sundalo pupunta sa bansa, puro bomba at nuclear bomb at cyber attack of the most critical infrastructure, Lods, matic na yan. Opo. No, usually, alam ko, ang balak ni Trump mag-invest ng napakalaki para sa mga sobrang advanced na technology ng mga drones. Wala nang sundalang mamamatay dahil puro drones na lang ang susugod sa mga bansa, mga lodi. Ganun na yung mangyayari. Kaya kailangan meron, mga net na pangontra sa drone. Siyempre, low budget lang tayo Mga net lang, wala tayong mga eco, mga tawag dun, yung sound, yung sound na makakasira sa mga gadget, yun ang wala tayo nun. Ha? Sapot. Hindi sapot. Nakakuha sapot. Si Edwin Langit, Russia, hindi yan naubra sa US. Hanggang ngayon nga, di nila masakop yung Ukraine. Naubos na mga asset nila. Tama. Isa pa yun, mga idol. Kaya alam ng US na na wala yan. Pag nakailam nyo, wala nang bubuga yan. Ubus na Wala na nga sila mga sundalo, mga idol Bukod sa yung iba na matay na, yung iba ayaw na. Ganun yung nangyayari. Kasi yung Ukraine tsaka yung Russia, mga idol, halos, di ba, sabi nga nila, iisa lang yan dati, kaya gustong kunin ng Russia. Kaya yung mga tao dyan, hindi na rin iba yan dun sa mga tao sa Russia. Yung iba may mga kamag-anak dyan, ganun. Kaya ayaw nung iba. Nang umalis sila sa bansa. Malakaw Gias ang magiging galawan. Ala Lulush Lamperouche, Tito J. Yan. Si Lulush Lamperouche. Ganda ng pangalan yun, Ang hari ng Britanya. Si Lulush. Yung code Gias. Yung pinalabas yun, ayun yung asahan. Gusto pa, payag ka, may Gias ka. Gias. Gias kasi, hindi Gias Ano yan alis ka sa, pagkatapos ng, Death Note. Tanda ko yun. Hindi ko alam kung 2004 ba yun o something. Sumikat yung Death Note, nag number 1 siya sa rank. Tapos sumunod nun, doon na sumunod yung Code Geass Yung Code Geass, ang ganda rin no? Mangyayari po siguro yan pag nag-declare na rin sila ng One World Government. Ayan, isa pa yung One World Government na yan, no? Sabi ni Gameplay Studio, si Philmore, shoutout sa iyo, LTC na ipit plus 10% pa ako sa XRP. Naliting silipin nga natin. Baka lumipad na, naiwan na tayo. Daldal ako ng daldal dito. Ayan, ako sayang Okay lang yan, mga lodi. Maya. Inggit you gaya me. Kuha ka pa daw na sa bot
pang bodega boss, kaya pina-downtrend ulit. Oh, pwede. Pwede. Si Eman Velasco, ayan, shoutout sa iyo, Idol Eman, ha. Ayan, naka-join si Idol sa ating join button. Ayan, no. Members sa membership kasi may star siya eh. Saludo, Idol. At na-appreciate mo ang aking channel. Tumutulong ka sa aking channel. I love you. XLM at meme coin na lang bebenta ko pag natuloy bull run. Bad trip, may meme coins pa ako. Nabili ko kasi bago ko nag-follow sa iyo, sabi ni Idol. Si Lyra, 69 loads, paborito mong numero. Hindi Hindi, ano pa paborito kong numero? 74, average ko nung high school yun eh. 75. And Silent Channel, shoutout sa'yo. Slap Soil, Adventure. Tamaan kasi nag-weekend, usually down. Pwede rin, no? Kasi mag-weekend, mukha nga, no? Joseph Birding, shoutout sa'yo. Pete Pilisardo, ayan, always si Idol. Books, baka bababa pa, Lods. Pwede nga, abang-abang lang ako ngayon eh. King Shangsheng, si Lods, huwag ka magait pero tatagusin yan, no? Tinagus na, Idol. Tagusan. Globo. Ano ba yung sa kabilang globo na tagus pa. Ayan, sabi ni Tipsy D. Boss J, plot twist niyan. Magkakampi si Trump at Putin. Aalisin nila yung China sa eksena. Uy, pwede. No? Game of Thrones cheat na yung mga ganyan eh. Yung mga ganyan traiduran. Ayan, na-miss ko tuloy yung Game of Thrones eh. Ayan, si Mary Jane, ayan, nag-partial profit ako sa XRP pero naubos din kasi pinantrade ko sa BTC. Nako, yun lang, Idol, no? Daily habit. Sigaw sa labas, sabi ni Idol. Ano yun? Marami ka ng pang-invest kaya hindi nanghihinayang. Kami, mga small investor, malaking bagay na sa amin ang bawat number, sabi niya. Alam mo, maliit lang din ako invest. Kaya ikaw si MG Gaming, di ba? Di ba ikaw yung lagi nagpo-post na lagi kang panalo? Lagi kang nagko-comment dito, panalo ako, nag-profit ako, nag-long ako, nag-short ako. Ba't parang nangihinayang ka sa ano ngayon, sa trade ko ngayon? Di ba? Pag nagko-comment ka dito, lagi kang panalo eh. Tapos ngayon, ano ka, maliit na investor, bayabas ka talaga. Hello mo kami. Oh, ayan. Yaman mo na yun, no? Ayan, no? Tipi mo na yun, sayang. Ayan, dami niya, oh. Ang dami niya sinasabi sa akin. Samantalang lagi siyang panalo lagi pag nagko-comment siya dito. Oh. Kukuhanin pa yan, bossing. Ayan, tama ka. Malamang, idol talaga. Kukuhanin talaga yan. Si Rommel, anong news, Sir Jeblo? Bakit nag-dump? Ang sagot ko dyan, take profit. Actually, mga Lods, no, sa ngayon magkaroon man tayo ng news, sa tingin ko, hindi siya ganun nakaka-apekto. May mga nakaka-apekto na solid pa rin plan lang pag mabigat yung news, pero hindi siya doon nag-i-stay. Halimbawa, nagbitaw ng good news si Trump, di ba? Nagbitaw siya ng good news. Kikiliti lang siya ng konti na ganyan, tapos babalik na siya kung saan siya. Kanya nga, nagbagay siya ng bad news. Mag-drop ng konti, tapos babalik na siya kung saan siya. Ganun lang siya, hindi siya ganun kalaking epekto. Hanggat, sa tingin ko lang hanggat yung regulations natin wala, mga Lodi, medyo magsiswing-swing lang yan, no? Ganun lang yun sa akin. Sabi ko sa'yo, don't ignore the indicator, TP sa top, tapos open ka ng short. O, yun, daming inuutos tamaan na ulit yan, boss. Dapat may premyo, makahula, boss. Oo nga eh. Si Job Sobongen, shoutout sa'yo. Si Sabina Santos, ayan, shoutout sa'yo. Si Bill Clinton, para sa akin si Bill Clinton sana hindi ka kakaibang lagapak. Oo nga, sana hindi nga. Ayan, shoutout. Si Disley, nag-champion sa atin si Santos Jandel. Ayan, shoutout sa inyo. No, ayan sana yung news natin ngayong araw. No, so, sayang, hindi kita dito eh. Ano kayang gagawin ko dito? Gusto kong mag-iwan ng trade bago ako magtapos eh. Gusto kong mag-iwan ng trade eh.
Sandali lang. Wala, yun nasa $2 pa rin kasi. Kahit saan nandito lang. Nasa 1 minute pala ako. Wala, maghintay-hintay lang muna to. Mga lods, no? Ganun lang muna to mga idol. Sayang di tayo naka-position. Gusto ko sana position habang nag-ano ako update eh. Mga idol eh. Yun na, baba mo na. Dito. Position ako. Inuutusan eh, no? Swing trader lang tayo mga lods. Hindi tayo masyado hindi sumasakit yung ulo natin sa pag-analysis ng mga candle, ganyan-ganyan, araw-araw. Swing trader lang tayo, mabilis lang, no? Scalping lang. Ganoon lang tayo ngayon. So ayun. Ayun yung ating news ngayong gabi, mga idol. Bukas ng umaga, alam nyo na yan, everyday naman yan nag-update tayo. Sana wag kayong magsawa mag-comment kahit na medyo nababaraw kayo. Mahal ko kayo lahat, mga idol. At syempre, like nyo yung video natin, mga loads, no? Ayun yung pinaka-importante. At sa mga gusto ng ganitong content, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Check nyo yung mga link dito sa description at sa baba ng video. Kung nagtataka kayo kung ba't nagamit ko yung BitGet, dahil dyan. Ayan, gusto nyo mag-BitGet, ayan, sa cellphone, ayan. Ito yung kung gusto nyo bumili ng mga cold wallet, ayan, cryptobillies.com. Kung gusto nyo mag-follow kay Clovis, ayan, no, si Boy WhatsApp, at ayan, Facebook ni Boss sa Shopee. Ayun yun. So ayan, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nod. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At WhatsApp mga lodi. Okay, tulog na si Boy WhatsApp eh. Ako na lang magwa-WhatsApp. WhatsApp.